Smuggle, 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 smuggle. Oktubre 20, taon 2024 and welcome sa pinakabagong edisyon ng Rated X, ang natatanging programa sa social media na nakatutok sa problema ng illegal tobacco trade. Ako ang inyong lingkod, Ka-Anton Israel, isa lamang po sa mga lead convener ng X sa Smuggling Movement, ang muling maghahatid pagbabalita na atin pong nakalap sa loob ng isang linggo. At para po sa ating headlines. Sa raid ng pabrika ng Peking Yossi sa Cabanatuan, sa barangay 55, smuggled na nga, pinepeke pa. At sa ating special feature, first time ko pong mag-interview. At ang aking pong na-interview ay walang iba kundi si Police Colonel Ervin Glenn Provido, hepe ng Regional Maritime Unit. Mamaya hatitan ko po kayo ng maiksing segment dun sa amin pong panayam. Aberya sa vape industry, nalathala sa Philippine Daily Inquirer. Anya, dagok sa kampanya ng BIR ang pagkakaipit ng mga PS license ng mga vape brands. Tama-tama, mag-uundas sa November 1 and 2. Ayan, masaya makikita po sa infographic of the week po natin na inyo naman pong masusubaybayan sa facebook.com/ekisasmuggling. Inuulit ko, facebook.com/ekisasmuggling. Meron na pong 135,000 followers. Makikita po yung Mamaw. Si Mamaw, sabi, akin na yung kita mo. Sabi ni Mamaw, para po yung mga smuggler. Nadideprive ang ating mga magsasaka ng tabako dahil ninanakaw na mga smugglers, gumagawa po ng mga gumagawa po ng mga Peking Yossi tulad na lang po ng makikita sa video mamaya. Doon po sinagawang raid ng NBI at BIR sa Barangay 55, Cabanatuan, Nueva Ecija. Hindi na raw po tabako yung mga nilalagay doon, maging sawdust at kung anong mga basura at napakadumi. Para po yung mga halimaw. Itong mga Chino, 15 Chino ang nahuli dyan sa Barangay 55, Cabanatuan, Nueva Ecija. Mamaya po ihatid po natin yung mga karagdagang ulat hinggil dyan. Samantala, wag po tayo magpapadala sa mga naglalako ng Peking Yossi dahil may shoutout na naman sa isang tindahan dyan po sa Tondo. Peking ahente ng sigarilyo umikot sa Tondo. Inihingat po ng biktima sa Facebook. Sabi niya yung kanyang ina ay naging biktima ng lalaking yan. 2 months ago, nabentahan yung kanyang nanay ng Peking Yossi na nagkakahalaga ng 9,000. Tapos 2 months later, bumalik. Buti ka mo, walang mga standby dun sa tindahan. Namukha nung nanay, sabi, ikaw yung nagbenta sa akin ng Peking Yossi. Kumaripas ng takbo yung mama. Hindi na nahabol nung nanay kasi may edad na rin yung nanay. Pero kung nagkataong may mga tambay doon sa lugar na yan, nako, yari ka, boy. At atin na pong agaran dakuan ang parada ng mga balita. Una, sa Basilan, noong Oktubre 2, nagsasagawa po ng isang major seaborne operation ng Basilan Maritime Police Station ng kanila pong masabat ang isang bangka. Pangalan ay Asyong ng kanilang inspeksyonin. Loaded ng smuggled cigarettes. Yan po ay nasa vicinity ng Tehem Island, Maluso, Basilan. Ito po naglalaman. Nakakumpiska yung bangka. Halagang 120,000. 21 rims ng Force cigarette. Yung mga brands ngayon, mga strange names. Strange names. Ngayon ko lang narinig ito. Maliban sa Astro na nakakumpiska sila ng 250 rims. Tapos may 750 rims pa ng Ray cigarettes. Bago rin po ito sa akin pandinig. Nakakalaga ng 862,000. Kaya po ang suma total ng mga nakumpiskang sigarilyo ay maabot po sa 1.175. Plus, syempre, yung bangka, kaya maabot po ng mahigit 1.2 million
ang danyos ng mga smuggler. Siyempre, kalaboso yung mga tripulante ng bangka. At kung ikaw ay isang concerned citizen at makakita ka ng abandonadong sigarilyo, ano iyong gagawin? Siyempre, tatawag ka sa PNP. At yan po ang naganap doon po sa Misamis Occidental, sa Bonifacio, Misamis Occidental, ng ang isang senior citizen ng kanyang mamataan ng 5 kahong smuggled cigarettes, agaran po siyang tumawag ng pulis. Siyempre, ginawa po ng pulis, rumisponde, binerify, ay, ng kanilang puntahan ay natuklasan. Meron ngang 5 master cases ng sigarilyo. Ang brand name ay Astro. Pula. Na mayroon pong estimated value na 87,150 pesos. Kaya yan naman po'y agarang dinala po sa presinto para sa kaukulang disposisyon ng Misamis Occidental Maritime Police Station. Good job, good job! At sa Puerto Princesa naman, noong Oktubre 15 pa din, back-to-back success. Sa pangunguna po ng 2nd Special Operations Unit Maritime Group, una, dakong alas 4, nakumpiska po, sakay po ng isang Isuzu truck. Ang mga sumusunod, isang kahon ng Fort White at 3 kahon ng Fort Black. Nang masita ay wala pong proper documentation, kaya huli yung driver kasamang yung truck. Ay mas mahal pa ang halaga ng truck kaysa dun po sa mga kontrabandong nasita. Bali, 4 na master cases lang. Yan nga po ang peligro, lalo na't sinasakay po ninyo yung mga kontrabandong yan. Meron nga po nangyari, nakasakay po sa isang Mitsubishi GX, tapos dala-dala mga 5 master cases lang. Mahal pa nga ho yung halaga ng sasakyan kaysa doon sa kanilang tinatransport o binabiyahing epektos. So, dito po balikan po natin itong Puerto Princesa, makalipas ang 10 minuto, isang individual na naman ang kanilang hinuli, pero ito marami-rami dahil 10 master cases ng Fort Black at 9 na kahon ng Alpha cigarettes. So, yung mga brand na yan, yung mga strange sounding names. Alpha, ngayon ko lang din po ito narinig. At meron din po siyang isang kahon na assorted ang brands. So, yan po isang matagumpay na operasyon na sinagawa sa tulong ho ng PNP at ng Bureau of Customs, maging ang Philippine Coast Guard ay nagsama-sama po para ito ay maisagawa ng matiwasay at matagumpay. At sa Calatagan, Batangas, noong Oktubre 15, dakong alas 2:30, si Alwin, kala niya mananalo siya. Ay hindi po siya nagtagumpay this time around dahil siya ay nasa kote. Sa Joint Operations ng Regional Intelligence Division 4A, ng Regional Special Operations Unit 4A at ng Calatagan Municipal Police Station, na huli itong si Alwin na may dala-dala pong 142 master cases ng smuggled cigarettes, sa kabuuan nakakahalaga po ng 2.2 million pesos. Para po sa karagdagan ulat, nandito po ang PICA-G ng PNP. Samantala, dakwa naman natin ang mga report mula sa mga lalawigan. Naku, mahigit 2 milyong halaga ng smuggled o puslit na sigarilyo na kumpiska dyan sa Batangas. Salamin po natin ang kabuang report. Ihahatid ni Arman Cambe. Kay Arman. Mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang demonyoy smuggler sa barangay Biga, Calatagan, Batangas kahapon. Ayon kay Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Calabarzon Police Director, ang suspect inakilalang si alias Alwin, 48 anyos at residente na nabanggit ng barangay. Nakumpiska mula Alwin ang 142 kahon ng smuggled cigarette na ayon sa BIR ay walang kaukulang papeles. Naharap sa kasong paglabag sa RA 8424 ang suspect na nakakulong na ngayon sa Calatagan Police Station.
At sa Damortis, Santo Tomas, La Union, sa kote ang isang peddler na nagmamaneho ng kanyang motorsiklo na may sidecar, kunway nagbebenta ng chicharon, yung pala sigarilyo ang laman. Napag-alaman po ito ng Damortis Maritime Law Enforcement Team na sa pamamagitan po ng isang confidential information na ibinahagi po sa kanila. Itong nahuling ito ay simple lang ho yan. Simple lang ho yung kanyang approach. Yung pala, merong 462 packs of modern cigarette light na nakakalaga ng 17,000 mahigit, 240 packs ng modern cigarette red, estimated value ng 9,120, 70 packs ng Two Moon cigarette na nakakalaga po ng 2,660. So estimated total po ay nasa 29,000 lang. Small time lamang po ito, pero ang value, ang kahalagahan po na mahuli po sila ay para mapigilan po ang pagkalat nito sa mas nakakaraming tao. Pag ito po'y lumapag na doon sa mga tindahan, tiyak, nakakalat po ito. Hindi naman po alam kung ano ang magiging dulot, may dudulot ng mga smuggled o peking sigarilyo. Tulad na lang humamaya, yung statement po ni NBI Commissioner Jaime Santiago, talaga pong kikilabutan ka. At sa Pasig City, Iloilo, tiklo sa buy-bust operation ay sinigawa po ng Regional Maritime Unit under the leadership of Police Colonel Ervin Glenn Provido. Ito pong taong ito na makikita po sa larawan ay na-buy-bust po siya na nagresulta po ng pagkakakumpiska ng maraming sigarilyo, smuggled cigarettes sa kanyang posesyon. Kaya po ayon, dinala po sa presinto, kinunan ng mugshot yung kanyang mga smuggled cigarettes, kumpiskado po ng ating kapulisan. Sa Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte, sa pangunguna ng 2nd Police Mobile Force Company at ng Lanao del Norte Maritime Police Station, sila po ay nakadiskubre ng 151 boxes ng assorted brand of smuggled cigarettes na nakalagak po sa isang open mosque. Abandonadong sigarilyo po sa Barangay Kalibaw, Sultan Naga de Maporo. Siyempre, kanila pong kinumpiska ang sigarilyo pero yung tao ay wala pong umaamin kung kanino yung mga sigarilyong yan, kaya po patuloy pong pinaghahanap ng kapulisan. Ang insidenteng ito ay naganap noong Oktubre 17 taon 2024. Yun nga lang, nahuling sigarilyo, parang nahuli sa CCTV, pero ang mga salarin, wala. Nagbigay po ng mga karagdagang kaalaman tungkol sa cigarette smuggling ang aking interview with Police Colonel Ervin Glenn Provido. Siya po ang hepe ng Regional Maritime Unit 6. Ito ay isang maiksing segment lamang po pero napakasubstansya kung bakit laganap ang cigarette smuggling sa mga rural areas. Ay kanya pong ipinaliwanag na kadalasan ang nagtutulak sa mga smugglers ay ang profit motive ang dahilan kung bakit nagnanais itong mga traders na ito na sumubok o sumagap gayong may kaakibat na pagkakakulong. Narito po ang panayam ng inyong lingkod, isang segment lamang po ito kay Colonel Provido. So imagine mo sir, yung effort ng tao para lang makapagnegosyo kasi malaki ang kikitain nila dito sir. Kasi almost times 3 sir ang kikitain mo dito. At malaki ang market sir. Malaki ang market. Usually sir, ang market nito sir is sa mga rural areas. Kasi halos dito sa city sir, hindi masyadong dito. Rural area sir kasi meron tayong mga yung mga manggagawa natin po sir, yung mga mangingisda po natin sir. Almost 24 hours na trabaho yan sir. So kailangan talaga nila ng mga pastime o ganun sigarilyo, which is mura yun sir. Ma-accessible sa kanila. Kaya dun yung market nila sir usually. Ayun.
tila malaking issue ang socio-economic conditions ng isang lugar kung bakit po lumalaganap ang smuggling ng sigarilyo sa buong bansa. Yung mga mahihirap po, gaya ng mga magsasaka, ng mga mangingisda, kailangan po nilang ma-stimulate, kailangan nila ng nicotine, kaya napapabili ho sila na itong mga smuggled brands. Okay sana kung hindi, peke. Alam niyo po ba, ang malungkot smuggled na nga, pinepeke pa. Tulad na lamang po sa Nueva Ecija, ng salakayin po ng NBI at ng BIR, ang isa pong peking factory, peking factory ng peking sigarilyo sa Barangay 55, Cabanatuan, Nueva Ecija. Kalunos-lunos po ang nadatnan nila. Kita niyo po yung tabako nandoon lang sa sahig. At pahayag nga ho ni NBI Director Jaime Santiago, parang hindi daw tabako yung mga dahon o yung mga tuyong dahon at ginamitan pa raw ho ng formalin. Ang problema ho kasi hindi naman ho ito mga bihasa. Hindi naman ho talaga to, kumbaga concern nila yung mga mamimili, ang sa kanila lang ay makapameke, makapanloko. Yung pagtitimpla ho, yung curing and drying ho ng tabako, kung anong proseso yan, wala po silang pakialam. Kaya po mapanganib po pala. Ito po ang mga karagdagang video na atin pong nahiram sa Cabanatuan News. Nakita natin dito sa Cabanatuan, of course, sa tulong ng NBI na meron ditong paggawaan ng mga sigarilyo na hindi rehistrado dito sa aming ahensya. Yung mga makina dito hindi rin rehistrado dahil una-una pagka magmamanufacture ng sigarilyo, kinakailangan yung planta at saka yung mga warehouse niyan at pati na rin yung mga makinang ginagamit na pang-manufacture ng sigarilyo ay dapat nakarehistro sa aming ahensya. So itong nakita natin dito na tagong lugar, makikita nyo yung frontage niya ay nakatago tapos residential, makikita natin na talagang clandestine yung operations ng paggawaang sigarilyo na ito. Nagkundak sila ng surveillance at natagpuan nga itong lugar. Sana sila mag-apply for search warrant, but then kino-ordinate nila sa BIR. And alam nyo, ang BIR, meron silang visitorial power. So, with the help of our BIR personnel, officers, nag-swoop down sila dito kagabi. At ito nga, natagpuan natin, merong at least 5 makina na gumagawa ng sigarilyo na kayang manufacture ng about 2,500 per minute. So bawat isang machine. So 5 lahat ito, gumagana lahat at nagmamanufacture sila ng iba't iba. Ito locally manufactured ito supposedly, pero minamanufacture nila hindi nagbabayad ng tax. Kina-counterfeit nila. Local na nga, kina-counterfeit pa. Ito namang ibang product na ito, hindi ito binebenta sa local market. Akala ng mga Pilipino imported. But then dito lang minamanufacture. Ayun ang malungkot akala ng mga mamimili, lalo sa mga rural areas, smuggled yan galing Indonesia. Yung pala peke pa. Talaga itong mga Chinese nationals na to, 15 ho sila arestado. Kasama po din yung mga Pilipino. 100 po mahigit ang mga empleyado na itong high-speed fake cigarette factory. Nakakalunuso ito dahil halos nandiri ho rin pati si Commissioner Lumagi dun sa kanyang mga nakita kung paano po pinaprocess ito. Talagang wala ho pakialam. Kawawa ho yung ating mga mamimili, hindi na nga ho malusog. Hindi na nga po angkop sa kalusugan ang mismong paninigarilyo ng mga legit na branch, dadagdagan pa nitong basu-basura na sinasaksak ho dun sa mga papel, sa rolyo ng mga sigarilyo. Hindi po malaman kung ano nga po talaga ang kalidad at ano po ang mga pinaghahalo dyan. Sa particular, sinabi pa nga ho ni Commissioner Santiago,
yung paggamit po ng formalin tila hindi po yata tama o ang timpla, kaya talaga pong mapanganib sa kalusugan. Atin na pong dakuan ang abirya sa vape industry, dagok sa kampanya ng BIR. Problema sa OSMV, pinuna sa isang artikulo sa Philippine Daily Inquirer. Ito po makikita po't mababasa sa Philippine Daily Inquirer na nilathala noong 18 noong Biyernes lang. Dito po binigyang emphasis po ng artikulong ito ang mga pag-ipit. Pag-iipit. Ang ginagawang pag-iipit ng OSMV ay hindi po sumasang-ayon doon sa projection, doon sa expectation ng BIR, dahil umaasa po ang BIR na malaki po ang kanilang makukolekta. Alam na po ng BIR kung gaano karami ang mga bumili ng kanila pong BIR tax stamps, no? Alam na po nila yan, expectation. Imbes na nabenta na, naging kwarta na, nandudun pa rin po sa alapaap, hindi pa rin po mawari kung ano ang magiging kahinatnan nito. Lalo't lalo na itong mga vape products po ay nalulusaw. May mga nagtitinda nga ho ng mga lusaw, sinusumbong ho sa akin Gigil na gigil ho sila pero bayaan nyo na muna po natin yan dahil mas malaki po tayong problema. May mas malaki po tayong problema dahil nga ang OSMV ay napapansin na rin ho ng mga taga-BIR ayon po sa source nung sumulat ng artikulo at tila po nangihimasok dun sa jurisdiction ng BIR. Ang BIR po ay sumusunod lamang po sa utos ng batas ayon po sa 7 na may kinalaman po sa excise tax collection. Pero ang interpretasyon daw po kasi ng OSMB, kung walang tax stamp, hindi bayad ang buwis. Kaya hindi rin po nila pinapahintulutan. Gayunpaman, dahil nga po reciprocal ho yung relationship ng BIR at DTI, kapag hinarang po ng isang ahensya, ay talaga pong tuloy-tuloy na wala pong magiging negosyo. Pero ito, this time, ay hinarang po sa DTI OSMB, DTI OSMB, ay siyempre nasira naman po ang projection ng BIR hinggil po dun sa mga income o revenue potentialities na kanila pong inaasam. Alam na po nila yan dahil alam po nila kung ilan po yung nag-avail o ilan pong bumili ng tax stamps. Kaso mo, ni isa yata walang umusad dahil nga dito sa capriccio yata ito. Capricious na yata ito. Kaya yun. Pero gayon pa man, sa kabilang banda, mukhang bumawi. Mukhang bumawi dahil netong October 18 rin, Biyernes din, ay nagpalabas po ng approval ng nag-issue po ng PS certificate ang tanggapan ni Attorney Melquiades Marcos Valdez para sa isang kumpanyang nagngangalang One Tech Ventures. Ang principal po nila ay yung Guangdong Bu Power Industry Company Limited. O yan may isa na. Ano po bang daw brand itong One Tech Ventures? OPC, one person corporation lang ito. Nag-iisa siya pero korporasyon siya, no? Ano pa ang brand niya? Ay yung pong ONE, One Vape. Tignan nyo, hanapin nyo lang po sa Facebook. Siguro kailangan makausap din natin siya. Makapanayam natin kung kailan ready ang kanyang kumpanya na mag-distribute ng mga vapes brand nila at nang sa ganun ay madagdagan po ang kompetensya sa merkado. Di dalawa na po sila, yung isa X, ngayon One. Yung ating inaantay po, siyempre yung mga nasuspinde ang kanilang business, kanilang PS license. At siyempre sana naman po yung mga local manufacturers, Attorney Melquiades Marcos Valdez, unawain po natin yung local industry apektado na po dahil wala pong lumalabas na vape juice sa merkado. Kawawa naman po.
o dapat ito Filipino first. Unahin po natin ang kapakanan ng mga Pilipino. Ito pong mga disposable, imported po yan. Sino po nakikinabang? Siyempre, unang-unang nakikinabang po dyan, yung mainland China. Pero yung ating pong mga local industry, na dati yumayabong na, nang mapigilan ho sila, hindi ho sila, hirap na hirap po sila makakuha ng PS license, nagsara na po. At ganoon din po, accurate po yung ating impormasyon na marami na pong mga vape shops ang nagsara. Pero yung iba ho kasi ginawang tindahan na yung kanilang vape, yung pwesto, ginawa na po nilang sari-sari store. Yung iba talaga hindi na ho nagtinda ng vapes kasi mapanganib nga naman. Natetempt silang mag-display kasi gusto nilang mabawi yung kanilang puhunan pero peligro, alam nilang mahigpit, nung kailan lang nagpunta si Commissioner Lumagay sa isang vape shop dyan sa Marikina. Pero mukhang konti lang na kanilang napansing hindi compliant. Ano po? At least yan po ay isang indikasyon na tumutupad. Gustong maging compliant na maraming mga vape shops dito. Kaya lang nga ho talagang hirap na hirap dahil nga po sa konti lamang ang pwedeng ibenta. Yung iba hindi na po talaga nagbebenta. May mga vape shops nga po na bukas. Pero tignan mo yung shelves, walang laman. SMB, sana po ma-interview ko po kayo sa lalong madaling panahon. Hangad ko po ang mabigyang linaw, magbigyan linaw para sa ganun ay atin naman din po yan maibahagi sa ating mga audience. Sana po paunlakan po ninyo ang aking request for interview, person to person. At ako yung maasa na pagbibigyan tayo ni Attorney Marcos Valdez para po malinawan po tayo sa mga isyong umiikot-ikot at umuugong-ugong hanggat wala po kayong statement na ini-issue, mananatili pong iikot po yung mga ugong-ugong kahit po sabihin natin hindi po accurate yun. Kaya sa tingin ko dapat po ninyong linawin ang mga issue sa lalong madaling panahon. Sana po Attorney Valdez. Smuggle.